What a letdown here for Rico Villanueva. But Archer country is getting ready to celebrate. Yeah, so in hindsight, was Ateneo right in bringing in Coach Jolipa to start the new program? Yes. Yes. Ako ay kasi siyempre sakto from kalat-kalat, 'di ba? Nasabog yung team. So pumasok siya, ayusin yung team, nagkumuha ng mga materyales na tingin niyang makakatulong sa team and binuo niya 'yan. Although yun nga lang yung result na gusto medyo 3 years after na nga lang dumating. I wonder kung nung the time that you guys were celebrating that 2002 championship, naisip niyo si Coach Joe nun? Definitely. I mean, hindi naman kasi biro yung credentials si Coach Joe. UP national team, tapos yung mga players na successful under him. I mean, kami naman, naintindihan namin kung saan kami nanggaling, yung hirap tsaka yung humiliation na pinagdaanan namin. That was all part of the journey, all the way to the championship in 2002. And talaga si Coach Joe, si Coach Ricky, sila yung nagtiyaga talaga eh. Sila yung tumanggap ng criticism, sila yung who stuck by us, and defended us. Unfortunately nga, yun nga lang, the results, si Coach Joel yung, kahit pa paano, the maturity came. Siguro lang yun nga, siya kasi ang siya ang they started the program, no? Yung group nila and the group of players na nag-champion din with the addition of, some of the key players, no? But tingin ko overall, the maturity, the discipline was there already, the familiarity in each and everyone na kahit sigawan mo yung isang player, nagkakaintindihan. It's because of the personality na meron yung leader namin, which is si Coach Joe. Nung time na nagko-coach siya. That's why during the time na, na pag nagkakagulo nung time ng championship, alam namin kung paano maayos eh. Kasi tagal na natin dito sa sitwasyon na to because of nangyari nun kay Coach Joe. Tsaka 1/2 away na lang kami from winning a championship in 2001. And sa lahat ng dinaanan naming sakit at for Coach Joe, bugbog na sa lahat, parang we really wanted to win it for him na rin na para, yun, kaya malapit na tayo dyan eh. Okay. Maybe lang, pambuo lang nung image ni Coach Joe off the court. Kasi panay tayo eh, game, practice, training. Off the court, medyo kunyari, I don't know, out of town trip or kakain sa labas, ganyan. Kamusta? Ano ba si Coach Joe nun? Actually, palabiro naman si Coach Joe eh. Katulad na sinasabi nila, yung mga nangyayari sa game na hindi nila napapansin because during the game, after the game, naloloko nila si Coach Joe eh. Ako hindi ko hindi ko kayang lokohin si Coach Joe kasi syempre bata pa ako nun. Pero sila, kayang-kaya nila eh. Ito, kaya-kaya niyan. Si Enrico. Sumobra nga eh. Actually, yung sa labas, yung mga pagalit niya sa practice, pag sa labas, pwede mong ibiro sa kanya. Yung ginawa niya. So, pagtatawanan lang niya yun. So, ganun din siya. Parang tatay talaga na kakamustahin ka, makikipagkwentuhan, small talk about yung sa school mo, ganun. So, doon yung yung malambot na side ni Coach Joe. paglabas ako. Meron siyang soft side. Merong tatay soft side talaga. Tatay side. Ang very memorable sa akin was yung 1999. It was the Final Four against UST. At that time, I think, fourth quarter, nag-foul out si Enrico, nag-foul out si Brandon Season. Tapos ako na lang yung natirang big man. And then, at one time out, it was so crucial, it was so intense. He wanted Paul Tanchi to guard Marvin Ortiguera. Yung sentro. And then, he wanted to double Marvin Ortiguera with Andrew Cruz. Paul Tanchi and Andrew Cruz. Pero sabi niya, hawak niya yung board. Okay, Paul. You get Ortiguera. And then you double with, tagal, mga 3 seconds. Tapos si Andrew, hindi na nakaentay. Me, coach. Okay, yes. Paul and me. Double Paul and me. Pero sa sobrang intense hindi mo na maiisip. Hindi mo na maiisip tumawa. Pero after the game, wala kaming ginawa kundi pagtawanan yung Paul and me na yun. Yun ang isa sa mga, for me, very memorable. Coach Joe's, funny moment. Ano naging impact ni Jolipa
sa pagkatao ninyo? Baji, I'll start with you. Ako, siguro kasi nung bata ka, akala mo sobrang galing mo, 'di ba? Inisip mo lalo na pag galing ka high school, tapos naging coach mo siya, tinuturuan ka ng ganito na, "Wag mo itira 'yan, tira mo lang dito." So, kumbaga ano 'yun eh, dinidireksyon niya na hindi porket scorer ka dati, scorer ka na palagi. So, sa'kin parang disiplina rin sa'kin 'yun, tinuruan niya ako maging humble, siyempre may yabang din naman ako, so Hindi nga. Naturuan ka na pala ng lagay na yan. yes, yes, yes. Slight. Hindi, yun yung mga yun yung hindi ko makakalimutan din sa kanya na dapat humble ka rin kahit na nabibigyan ka ng mga ganitong opportunities, kahit nakaka-score ka ng mga ganyan. Ako siguro, yung image talaga ng mga tenista, yan, kakasabi nila, elitista, tapos mga privileged. Siguro, parang, for me, tinuro ko siya, wag ka maging maselan. Di ba? Maglaro ka, palitan ka ng muka, kahit anong conditions, aircon or wala, parang laro lang. Huwag mo iisipin na masaktan ka. And, yun nga, kung ano ibigay sa'yo, be thankful with that. Huwag ka maghanap ng comfort. Di ba? Ayaw niya, gusto niya tanggalin yun na sa image na being an Atenean. Ako yung tough love. The way he disciplined me, us, talagang wala sa kanya kung star player ka, rookie ka, he treats you the same way, equal. Kung nagkamali ka, you're gonna hear it from him. Pero kung maganda yung pinakita mo, he's going to praise you. So, growing up, having that kind of coaching, that kind of relationship, as I moved on, parang wala nang personal eh. Ano na lang, ika nga ni Larry, parang laro ka lang. Just give it your all. So ako, that's what I really appreciate from Coach Joe. Yung toughness, yung determination at yung pagiging ganito ko as a player kay Coach Joe ko na unang nakuha. As a person, of course, maging kumbaga parang kung ano nandyan, ba, yun eh. Gawin mo ng paraan. Parang ganun ang ang dating niya. And of course, syempre, yung disiplina, not only sa basketball, but syempre sa pag-aaral. The thing with Coach Joe is, ganun siya, pero he never parang tinanggal sa amin ang pagdating sa pag-aaral. Nag-adjust siya because of the schedules ng schools namin. And honestly, napakalaking bagay nung nag-graduate ako ng Ateneo. It's fascinating kasi when we talk about larger-than-life personality, sometimes, actually most of the time, sila pa nga yung misunderstood eh. Kasi nga, ang tapang nila sa mga prinsipyo nila eh. Pinaglalaban nila yan. Unbending, ano mo yung Coach Joe? He will not bend for anyone. And mga ganyan tao, ang taas ng respeto natin because it's stressful, it's painful to stand up for what you believe in. Pero siya, go laban. Cost you your job, di ba? Cost you your career. Yes. Pero you can never say na umatras siya, no? Or para bang umayaw, nag-relent siya. Umayaw, actually, hindi naman siya umayaw. siya? Kumbaga, I will follow what I believe in. If I win, great. If I lose, so be it. And that's why we have so much respect for Coach O. Also, molder of great men.